Walang konsensya yung taong pumatay sa anak ko. Pinabayaan niya lang. Ma'am, nakatrip pa po dito sa dashcam ng first owner yung pagkamatay ng bata. Baka pwede niyo pong gamitin na ebidensya to. Hindi ko naman gusto yung nangyari eh. Hindi ko naman sinasadya. Natakot lang ako kaya tumakas ako. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang totoong pumatay. Kawawa naman yung batang pinatay lang ng ganun. Magandang gabi, Miss France. Ako nga po pala si Joy, 26 na taong gulang. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent dito sa Mandaluyong. At kung tatanungin mo ako kung naniniwala ako sa multo, opo, pero hindi ko po yan hiningi. Ang sabi ng nanay ko, minana ko raw sa kanya. Kaya simula pagkabata, sanay na ako makakita ng mga kung ano-ano. Pero kahit gaano pa ako kasanay, may mga pagkakataon talagang hindi ka pa rin handa. At ang kwento po ngayong gabi, hindi lang tungkol sa multo. Tungkol ito sa isang sasakyang binili ko na hindi pala dapat napunta sa akin. Bago natin tuluyang simulan ng kwento ni Joy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ngayon, handa ka na bang makinig? Nagsimula ang lahat sa simpleng scroll-scroll ko lang sa marketplace. May nasave kasi akong 200,000 para sa second hand na kotse. Kahit luma, basta maayos. Sawa na kasi akong mag-grab, pumila sa terminal at lalo nang mabasa ng ulan. Kaya naman sobrang na-excite ako nang biglang may isang ad na parang tumalo na lang bigla sa screen ko. Toyota Vios, 2019, kulay pula, rush sale at 150,000 lang. Complete papers daw, good condition at sa Mandaluyong landing ang location. Ang pangalan ng page, Buy and Sell Auto PH. Napakunot ang noo ko. Nagulat ako, 150,000 para sa 2019 model. Parang sobrang mura at too good to be true. Uy, dyan oh. May nakita ako ang mura lang binibenta ng kotse. 2019 tapos 150k lang. Ano, tignan natin. Lady owned pa daw saka first come first serve. Ate, 150k tapos 2019 Toyota Vios? Baka laspag na yan o dating taxi. Huwag ka magpasilaw sa mga ganyan. Kaya nga titignan natin, di ba? May shop naman sila, mukhang hindi naman to scam. Hindi lang bahay-bahay yung setup. Tara, sama mo ko. Kinabukasan, pumunta kami ni Janjan sa Buy and Sell Auto PH sa may Shaw Boulevard lang. May maliit na tarpaulin, ilang sasakyan na nakadisplay at isang rolling gate na medyo kalawangin na. At doon ko siya unang nakita, ang pulang Toyota Vios. Janjan, ayun nakikita mo ba? Grabe, sobrang kinis. Saka mukhang hindi pa bugbog, no? Ang ganda. Grabe, parang meant to be talaga para sa akin. Aba, oo nga no. Mukhang bago pa nga to. Pero ate, sure ka na ba talaga dito? Good morning, ma'am. Interesado po kayo? Galing po yan sa lady owner. Bihira daw magamit at maganda ang papers niyan, complete, updated din ang rehistro. Rush lang kaya po ganyan ang presyo. Kunin nyo na po. Good deal po yan, swerte kayo. Ay, talaga po ba? Pero wala bang sira yan? Baka may hidden issue, ma'am. Ay, opo ma'am, sure pong walang issue yan. Sariwa po yan, halos hindi po nagamit. Pinabenta lang po agad ng owner. Gusto niyo po ma'am, i-test drive niyo po para makita niyo kung gaano kaganda. Ay, sige po. Tara dyan, sakay ka. Tingnan natin kung smooth pa yung takbo. Ako ate, marunong ka ba mag-drive? Baka bumangga tayo ha. Magbabayad ka ng sirang kotse, sige. Baliw, to talaga napakanege. Oo, marunong ako, di ba? Tinuruan ako ni Papa dati. Tiwala lang. Tara na. Pagsakay ko, maayos ang aircon, smooth ang manibela, walang sabit ang transmission. Pero nung lumabas ako para silipin ang labas ng kotse, may napansin akong kakaiba. Sa may hood ng kotse, may batang babae. Mga 7 gulang siguro ang edad. Maputla ang balat, mahaba ang buhok, nakaputing damit na parang manipis at ang pinaka nakakakilabot ay duguan ng kanyang noo. Hindi siya kumikilos, hindi siya umiiyak. Nakatitig lang sa akin siya ng diretso. Pero pagkurap ko, biglang nawala. Okay, Joy, kalma lang. Sanay ka na, di ba?
Baka may nakakapit lang sa lugar na to. Huwag mong pansinin. Napagdesisyon na naming kunin ang sasakyan. Sobrang saya ko dahil akala ko sinuwerte ako sa nakuha kong sasakyan. Sariwa na, mura pa. Congratulations, Ma'am Joy! Nako, sure kami na matutuwa ka dyan. Swak na swak sa budget mo. Napakaswerte mo, ma'am. Ang daming nag-aagawan sa coaching yan. Oo nga po napakaswerte ko. Buti na lang po nakita ko talaga yung ads sa marketplace ninyo. Salamat po ulit. Pagtapos kong magbayad at pirmahan ng mga papers, pumunta na kami ni Janjan sa sasakyan. Pero hindi ko alam, may bigla palang gugulat sa akin. Oh my gosh! Ano ba yan? Nakakagulat naman. Oh, ate, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagulat? Kasi naman kanina ko pa nakikita yung bata dyan Nandun sa may hood. Grabe, duguan yung ulo. Ha? Wala naman ako nakikita ang bata dyan Parang adik naman to. Oo, hindi mo talaga makikita yun Janjan. Kasi ako lang naman ang mga nakakakita ng hindi dapat nakikita ng normal na tao, di ba? Ay, multo siya malamang. Malay ko ba? Yan talent mo talaga, parang sumpa no? Buti na lang, hindi ako nakamana niyan. Pauwi na kami ni Janjan. Mga 8:00 na ng gabi yun. Mabagal ang takbo ko dahil madulas ang kalsada. Madilim at ilang streetlights lang ang gumagana. Tahimik kaming dalawa ni Janjan hanggang biglang may tumunog. Ay shucks! Janjan! May tinamaan ata tayo! Ano yun? May nabangga ka ba ate? Jan, huwag kang kikilos ha. Tumingin ka lang sa hood. Ha? Bakit? Anong meron? Nandun kasi siya ulit Yung bata. Yung nakita ko kanina doon. Nakaupo siya sa hood ngayon. Parang nakadapa. Parang nakakapit. Saka may sugat sa ulo. Mas malalim. Dumadalo yung dugo sa mukha niya. At nakatingin ulit siya sa akin. Ate, wala naman ako nakikita Baka naman guni-guni mo lang yan. Nandyan siya, Jan. Nakita ko. Totoo siya. Hindi mo siya makikita pero andyan siya, sigurado ako. Sa sandaling yon, napagtanto ko na hindi lang ako bumili ng sasakyan. May sumama sa aming pauwi. Isang kaluluwang hindi pa matahimik. Sa ilang segundong pagtitig naming dalawa, ako sa loob ng kotse, siya naman sa may hood. Parang tumigil ang oras. Basang-basa ang buhok ng bata. Dikit na dikit sa pisngi niya. Yung dugong galing sa sugat niya sa ulo, humahalo na sa ulan habang bumababa. Hindi siya naglalakad. Hindi siya kumakatok. Nakatitig lang. Uy, ate! Ate! Anong tinitignan mo? Bakit ganyan ka makatingin sa labas? Huwag kang gagalaw dyan. May bata talaga sa hood. Duguan yung ulo niya. Basang-basa. Tapos, nakatingin lang siya sa atin. Ha? Wala nga akong nakikita, ate. Para ka namang abnormal dyan Oo nga, syempre hindi mo siya makikita, di ba? Multo nga, ako lang nakakakita. Hindi ko pinababa si Janjan. Ayoko siyang makaramdam ng bigat. Ako na lang ang bumaba para tiyakin kung totoo ba ang nakikita ko o talagang multo lang. Pagkalabas ko, wala na siya. Malinis ang hood, walang bakas ng bata, wala ring dugo, walang anino. Pero sa kalsada sa harapan ng kotse, may pulang marka ng putik. Parang paa ng bata, basa at may halo ng dugo. Lumapit ako at tinitigan ko ng mabuti. Sa gilid ng putikan, may naiwan ding isang maliit na guhit sa semento. Parang hilang yapak. Parang may naglakad papalayo pero hindi nagtuloy. Hello? May tao ba dyan? Bumalik na ulit ako sa loob ng kotse. Buti na lang, wala akong nakitang kahit sino sa labas. Oh, ano ate? Okay ka lang? May nakita ka ba? Di ba wala naman? Wala na siya paglabas ko Pero may mga bakas talaga sa kalsada. Parang paa ng bata, dyan. Tapos may dugo. Nagtataka ako, hindi naman natin siya nasagasaan pero bakit sa atin siya nagpapakita? Nako ate, baka pagod ka lang talaga. Itulog mo lang yan. Nako, hindi ako pagod dyan. Ano ka ba? Saka hindi ito guni-guni.
May nagpaparamdam talaga sa atin. Nakauwi naman kami ng matiwasay ni Janjan. Pero pagkagising ko, mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Parang may natirang malamig na presensya sa kwarto. Yung tipong kahit mag-isa ka, ramdam mong may kasama ka. Oh, ate, gising ka na pala. Mukhang napuyat ka na naman kagabi ah. Oo, hindi nga ako mapakali. Jan, alam mo, sasabihin ako sa'yo. Oh, ano naman yun? Yung bata na nakita natin kagabi, parang sumama siya dito sa bahay. Saka sigurado ko, multo siya ng kotse. 2 beses ko na siyang nakikita eh. Ano ba yan? Multo na naman ate. Baka naman puyat lang yan o stress. Lahat na lang na nakikita mo, puro na lang multo. Seryoso kasi, Jan. Iba to. Sanay ako sa simpleng mga paramdam lang. Pero ito, grabe. Ibang klase yung presensya niya. Parang may hinahanap. Parang humihingi ng hustisya. Ha? Bakit naman? May ginawa bang masama yung dating may-ari ng kotse? Sa tanong na yun ni Janjan, parang tumama siya. Kasi kahit ako, yun rin ang naiisip ko. Baka panahon na para alamin ko kung sino talaga ang may-ari ng dating sasakyan. At higit sa lahat, kung sino ang batang pilit nagpapakita. Biyernes na yun ng umaga. Papunta ako sa opisina. Kasama ko si Janjan. Ihahatid ko muna siya sa kaibigan niya bago ako pumasok. At sa unang tingin, parang normal ang lahat. Pero pag upo ko sa driver's seat, may naramdaman agad ako na hindi tama. Oh, tara na Jan, sakay na. Late ka na dun sa, mini project nyo. Naku, gagala ka lang ata eh. Oo nga, pero sana makauwi ka ng maaga mamaya ate. Baka mapuyat ka na naman ng multo mo. Naku, tigilan mo nga ako, no? Totoo yun. Pasalamat ka, alam mo, hindi ikaw yung nakakakita ng mga ganito. Hindi lang yun basta mga imbe-imbento lang, no? Habang umaandar kami, ramdam ko ng unti-unting lumalamig ang loob ng sasakyan. Hindi lamig na galing sa aircon, ibang lamig. Parang nasa loob kami ng freezer. At bago pa ako magsalita, Nay, ano yun ate? Ba't biglang bumukas yung stereo? Wala ka naman pinindot, di ba? ha? Wala ah. Di ko alam, wala akong pinipindot. Wala akong ginagalaw dyan. Jan, may kasama na naman tayo. May nakupo sa likod mo. Nandun na naman yung bata. Ngayon, basang-basa pa rin siya. Yung parehong bata sa hood. Nakaupo siya sa likod, sa mismong gitnang upuan. Tahimik, hindi gumagalaw. Pero ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Uy ate, wag mo naman akong takutin. Wala naman ako nakikitang bata eh. Hindi mo naman talaga kasi siya makikita. Paulit-ulit, Anli. Pero nandito siya kanina. Kasama natin sa kotse. Kaya nga feeling ko, kaya biglang bumukas yung stereo eh. Hininto ko ang sasakyan. Pagtingin ko sa rear view mirror, wala na siya. Parang usok. Unti-unting naubos. Pero, basa ang upuan na pinag-upuan niya. Yung gitnang part sa may likod. Parang may nakaupo talaga kanina. Uy ate, alam ko wala akong third eye. Pero naramdaman ko. Parang may humawak sa bato ko kanina. Malamig. Parang kamay. Nandito siya kanina, Jan. Hindi lang basta nagpapakita. Sumasabay siya. Nakarating na kami sa lugar na pupuntahan ni Janjan. Bumaba na siya ng sasakyan at... Sige na ate, ingat ka sa pagmamaneho. Mamaya ba susunduin mo ulit ako? Nako, hindi na muna siguro, Jan. Pasensya ka na. Mauna ka na umuwi mamaya sa bahay. May kailangan kasi muna akong puntahan eh. Ha? At saan ka naman pupunta? Dun sa pinagbilhan natin ng kotse. Kailangan ko talagang alamin kung kanino ba talaga galing tong sasakyan na to. At kung anong kwento sa likod ng batang nakikita natin. Pagdating ko sa opisina, hindi na nawala ang presensya. Sa rearview mirror minsan, may puting aninong dumadaan. Sa salamin naman ng bintana ng kotse, may bakas na maliit na daliri. Parang batang sumapu sa loob. Hindi ko na alam kung guni-guni lang ito o kung talagang nagsisimula na siyang sumama kung saan man ako magpunta. Hindi na ito ligaw na espiritu lang. Hindi rin ito basta dumadaan. May dahilan siya at kailangan kong alamin kung ano yon. Bago niya ako dalhin,
kung saan man siya galing. Pagkagising ko kinabukasan, hindi na ako mapakali. Hindi lang dahil sa batang paulit-ulit na nagpapakita, kundi dahil sa pakiramdam na may mas malalim pa akong kailangan tuklasin. Kung totoo ngang may kaluluwang nakakabit sa sasakyan, gusto kong malaman kung bakit ako ang napili niyang lapitan. Oh, ate, ang aga ng lakad mo ah. Ganyan ba talaga pag may kotse na? Gala ng gala? Saan ka naman pupunta? Baliw. Hindi, dito gala. Babalikan ko kasi yung binilhan natin ng kotse. Dumaan ako doon kahapon pero sarado na pagkatapos ko sa trabaho. Gusto ko talaga kasing silipin yung mga papeles nitong sasakyan May naalala kasi akong pangalan sa deed of sale. Baka siya yung dating may-ari. Ah, yung ano yun? Carmela something ba? Oo, yun. Tama, Carmela pangalan nun. Naalala ko na, tama ka. Pagdating ko sa shop, buti na lang naabutan ko pang bukas. Pagpasok ko pa lang parang may kakaiba ng mabigat sa paligid. Hindi naman madilim pero parang may bumabalot na tensyon sa hangin. Uy, Ma'am Joy! Kayo po pala yan. Good morning. Oh, kamusta po ang takbo ng kotse nyo? Okay naman po. Maganda naman po yung sasakyan. Pero may tatanong lang po sana ako Pwede ko po bang makita ulit yung deed of sale nung first owner ng sasakyan? Naku ma'am, kasi confidential po yun Once po kasi na-transfer na ng ownership, hindi na po namin basta pwedeng ipakita yung mga old records. Ganun po ba? Naku ma'am, pasensya na, pero importante lang po talaga, please. Kasi po, may napapansin kami dun sa kotse Mga hindi pangkaraniwang nangyayari simula nung nabili ko sa inyo yung kotse. Ma'am? Ano pong klaseng hindi pangkaraniwan? Hindi ko po alam kung maniniwala kayo pero kasi may batang babae po na laging nagpapakita. Sa may hood po, pati sa may backseat, minsan nakaupo po doon. May sugat po siya sa ulo at kahit po anong gawin ko, hindi po siya umaalis Ganun po ba? Sige ma'am, teka lang check ko po. Tignan ko po ma'am yung mga copy ng files ng first owner. Habang naghahanap siya ng documents, napatingin ako sa bulletin board sa sulok ng opisina nila. At doon ko nakita ang mga pictures ng mga nagbenta ng sasakyan at pati na rin ng mga nabentahan nila. May isang babae akong napansin, maputi at naka-office attire. Sa tabi niya, ang pulang Vios. Sa ilalim ng litrato, nakalagay Carmela G. Valderrama, Unit 311. Oh ma'am, ito po yung deed of sale na nakafile dun sa sasakyan po na nabili nyo. Naku, pasensya na po kung may mga parts na hindi na po mabasa. Luma na po kasi Pero ayan po yung pangalan ng dating may-ari. Ay naku, maraming salamat po. Bale, Carmela G. Valderrama pala ang name niya. 311 San Bartolome Residences. Tama po, no? Opo ma'am, yes. So far, yun po yung nakasulat dito sa address ng nagbenta. Pagkatapos kong makausap ang agent, laking pasasalamat ko na tinulungan niya akong mahanap ang address ng first owner. Sa wakas, may direksyon na ako. Isang lead na pwedeng simulan para mahanap kung ano ba talaga ang istorya ng sasakyang nabili ko. Pagbalik ko sa kotse, wala ang bata ngayon. Walang anino, walang bakas. Pero ramdam ko na hindi ako nag-iisa. Parang gusto niyang puntahan ko ang address na yon. Carmela? Sino ka ba talaga? At sino ang batang to na hanggang ngayon hindi pa rin matahimik? Bandang hapon ng araw ding yun, bumiyahe ako papunta sa San Bartolome Residences, isang low-rise condo sa gilid ng highway. Medyo luma na pero mukhang tahimik ang paligid. At ang nasa papel na hawak ko, Unit 311. Habang papalapit ako sa building, Ano yun? Bakit bigla na namang bumukas yung stereo? Sira ba to? Bumubukas na lang ng kusa? Biglang lumamig. Yung hangin galing sa aircon, parang yelo sa balat. At ang stereo, bigla na naman bumukas mag-isa kahit hindi ko naman pinipindot. Nandito ka na naman ba? Ano bang kailangan mo sa akin?
Pagkaparada ko, sumilip muna ako sa paligid. Tahimik, wala masyadong tao. Pero yung pakiramdam, parang may mga matang nakatingin mula sa mga bintana. Pumasok ako sa loob ng reception ng kondo at may nakita akong isang security guard. Kuya? Excuse me lang po, maitatanong lang po sana ako. Nandito po ako para kay Carmela Valderrama, Unit 311. Ay, wala na siya dito ma'am. Matagal na pong walang nakatira sa unit na yan. Umalis bigla, walang paalam. Wala rin pong iniwang contact number eh. Ganun po ba? Kailan pa po siya umalis? Matagal na po ba? Wala naman pong naging problema? Ay, hindi ko po alam eh. Pero ang alam ko lang po, may polis daw po na nagtanong-tanong dati. Hindi na siya muling bumalik pagkatapos nun eh. Wala akong nakuha. Walang sagot. Pero hindi pa doon natatapos ang araw ko. Bumalik na ako ng kotse. Pero bago pa ako makasakay, nandun na naman siya. Sa hood. May marka na naman ng dugo. Maliit, pahaba, at parang hinila. Ha? Ano to? Wala naman to kanina. Umupo ako ng driver's seat. Paglingon ko sa rear view mirror, nandun siya. Sa likod. Tahimik. May dugo pa rin ang ulo at nakatitig lang. Bakit ka bumalik? Hindi ako nakauwi. Gusto ko nang sumigaw, pero mas nangingibabaw ang awa kaysa sa takot. Sa bawat pagpapakita niya, mas lumilinaw kung anong klaseng tulong ang gusto niyang hingin. At alam ko na kung saan ako susunod na pupunta. Pag uwi ko, dumaretso ako agad sa laptop. Hinahanap ko ang kahit anong article, kahit anong lead tungkol kay Carmela Valderrama. Kaya sinubukan kong hanapin ang plate number ng kotse sa mga car forums. At doon, may lumabas na thread. May nakita ako. Nakalagay, rush sale, Toyota Vios 2019, color red, 150k lang. May kumuha na raw. Sayang, pero ingat kayo. Yan daw yung kotse ng hit and run dati sa Visayas Avenue. Yung bata, hindi na naisalba. Nanlamig ang buong katawan ko sa nabasa ko. May nag-reply pa sa post. Huwag kayong bibili ng kotseng may bahid ng dugo. Alam ng mekaniko yan. Babaeng tumakas pagkatapos makadiskrasya. Hanggang ngayon, wala pang hustisya sa batang namatay. Hindi pa rin ako mapakali. Gusto kong malaman kung totoo bang may batang namatay sa hit and run at kung totoo ang lahat ng nabasa ko sa car forum. Kaya kailangan kong may mapanghawakan. May isang article pa akong nakita. Doon din sa lugar na yon, hit and run. A 7-year-old girl killed in a hit-and-run incident along Visayas Avenue. A witnesses say a red Toyota Vios fled the scene. Tumigil ako sa pagbabasa. Hindi na raw umabot sa ospital ang biktima. Ang driver ng pulang sasakyan, hindi pa rin matukoy hanggang ngayon. Naglaho ang kulay sa screen habang nakatitig ako sa balita. Hindi pa rin nahuhuli ang nakabangga. Walang detalye kung may pamilya bang humihingi ng hustisya. Pero sa puso ko, alam kong siya yon. Siya yung batang multong nasa kotse ko. Pinagpatuloy ko pang basahin ang article. At ang sabi doon, ang pulang kotse ay mabilis tumakas matapos banggain ng bata. Wala pang nakakitang sospek. Ang kotse, ang kulay, at ang bata, lahat nagtuturo sa isang direksyon. At ang taong may hawak ng susi sa lahat ng ito, si Carmela. Hindi na to tungkol lang sa multo. Tungkol na to sa isang batang hindi nabigyan ng hustisya. At sa babaeng tumakas at nagpapatuloy na parang walang nangyari. Kung walang gustong kumilos, ako ang kikilos. Kinabukasan, sinilip ko ulit ang sasakyan. Hindi ko alam kung may makikita na naman ako. Pero pagharap ko sa hood, may dugo. Manipis. Tuloy-tuloy pababa sa plate number. At si rear view mirror. Nakita ko siya. Nandyan na naman ang bata. Basang-basa ng dugo ang kanyang ulo. Habang umiiyak. Nakaupo lang siya sa likod ng upuan. Hawak ang tiyan na parang nasasaktan. Hala, hindi kita pwedeng pabayaan. Ano bang pwede kong gawin? Ngayong alam ko na ang katotohanan,
isa lang ang malinaw. Kailangan kong hanapin si Carmela at harapin ang katotohanang tinakbuhan niya. Gabi-gabi ko na siyang napapaginipan. Yung eksaktong lugar kung saan siya nasagasaan. Yung kotse, yung batang hindi nakauwi. Kahit gabi na, binabalikan ko pa rin ang Visayas Avenue kung saan nangyari ang aksidente. Ha? Ano yun? Bakit biglang tumunog yung stereo? Biglang lumamig ang paligid. Yung tipong lamig na parang hindi normal. Parang may ibang presensya. Habang dahan-dahan ako nagmamaneho sa kabaan ng daan, may nakita ko. Ay, hala! Bata ba yun? May biglang batang tumawid. Puting-puti ang suot, basa ang katawan, at bago ko pa siya maiwasan, pakiramdam ko, tinamaan ko siya. Hello? May tao ba dyan? Pero paglabas ko, wala akong nakita. Walang bata, walang katawan, walang kahit anong klaseng bakas ng tao, maliban sa isa. Sa harap ng kotse ko, may naiwan, maliit na bakas ng paa, parang sa bata, may halong dugo. Hala, parang hindi na talaga to normal. Wala naman ako nasagasaan pero bakit may dugo dito sa tapat ng kotse? Sa kakitang-kita ko talaga kanina, may nasagasaan akong bata. Okay, sige Joy, kalma ka lang. Sige na, uwi na tayo. Grabe. Hala, ano nangyari dito? Ba't tayo mag-start? Hala, please, mag-start ka na. Mag-start ka na, please. Nagulat ako na kahit anong pindot ko or start ko ng sasakyan, ayaw talagang gumana. Walang kahit anong tunog ng makina. Para bang sinadyang patigilin ako rito. Wala na akong nagawa kundi tumawag ng tulong. Hello? Hello po. Manghingi po sana ako ng tulong. Pato po sana along Visayas Avenue. Nasiraan po kasi ako ng kotse eh. Habang hinihintay ko ang tow truck, sobrang lakas ng ulan. Hindi ko na alam kung alin ang mas iintindihin ko. Ang takot o ang bigat ng konsensyang hindi ko maintindihan. Hindi ko man siya nabangga pero alam ko akong nakakita sa kanya. At ako ang hinahabol niya. Kinabukasan, dumiretso ko sa auto shop kung saan nila dinala ang sasakyan ko. Akala ko sira ang makina kagabi. Pero ngayon... Ma'am, wala namang problema sa kotse nyo. In-start lang namin kanina tapos sumandar na agad. Ha? Paano pong walang sira? Kagabi po, ayaw talagang umandar niyan kahit anong gawin ko. Kahit ano pong start ko. Akala ko nga po may sira na kasi syempre second hand ko lang naman po ito nabili. Nagulat ako sa sinabi ng mekaniko. Wala raw sira silang nakita. Walang wiring issue, walang electrical damage. Parang walang nangyari. Napatitig ako sa loob ng kotse. Napansin ko, sa likod ng rear view mirror, may nakaklip pa ring lumang dashcam. Sige kuya, kung wala talagang sira, pwede po bang pacheck na lang po nitong dashcam na nakakabit pa dito sa sasakyan ko? Sa first owner pa po kasi ito eh. Matagal na tong hindi gumagana, baka luma na siguro or sira na dun pa lang sa unang may-ari. If ever hindi naman po gagana, magpapa-install po sana ako ng bago. Sige po ma'am. Try nating i-plug sa computer. Check natin kung talagang hindi na gumagana. Ma'am, teka. Gumagana pa po to. May laman pa nga pong footage eh. Ha? May laman pa po? Saka gumagana pa? Paano po nangyari yun? Hindi ko po mabuksan yan nung unang kuha ko palang punong sasakyan. Ganun po ba? Akalain mo yun ma'am, may mga video file pa. Mga luma na eh. Mga 2 years ago pa ang date. Tumayo ako sa likod niya habang binubuksan ng files. Unang frame pa lang ng video. Wait lang kuya. Stop mo nga muna dyan. Yan yung kotse. Kagabi. Saka diba tama ba kuya? Sa Visayas Avenue yung lugar na yan? Yung nasa dashcam? At sa loob ng video, makikita mo may batang babaeng tumawid. Biglang preno ang driver. Malakas na ilaw. At sigaw.
Oh my God! Ano to? Anong nangyari? Ma'am, ito po ba yung first owner? Siya po ba yung nakabangga sa bata? Nagtama ang mata naming dalawa. Parehong natulala. Parehong hindi makapaniwala sa nasaksihan. Sa dulo ng video, may boses ng babae. Malinaw. Nanginginig. Oh my God! Oh my God! May nabangga ba ako? Shit! Oh my God! Okay, kalma. Walang makakalam nito. Hindi ko naman sinasadya eh. Yun na yun. Ang ebidensya. Ang sikreto na itinatago ng kotse at ni Carmela sa loob ng 2 taon. Nang matapos ang video, wala nakaimik sa amin sa loob ng tech station. Pareho kami ng technician. Natigilan. Alam naming hindi lang ito simpleng footage. Ito ang ebidensya at isang bagay na itinago ng ilang taon. Ma'am Joy, ano pong balak niyong gawin dun sa video? Hindi ako agad nakasagot. Kinuha ko ang flash drive, tumango at tahimik na umalis. Gabi na nung makauwi ako sa amin. Sa loob ng kwarto ko, ilang ulit kong pinanood ang dashcam video. Inulit ko, inisa-isa ko, hanggang may mapansin akong hindi ko agad nakita nung una. Wait lang, sandali, ano to? Sa kaliwang gilid ng video, may isa pang tao. Hindi siya bata, isang lalaki. May balbas, may suot na jacket. At parang may sinabi siya bago pa man tumawid ang bata. Hindi ko alam kung sinabi ba niya yun sa bata o kay Carmela. Pero isa lang ang malinaw. May ibang taong nando nung gabing yon at baka mas malalim pa sa nangyari. Naisip kong isulat lahat ng mga nakuha kong ebidensya. Lahat ng detalye sa video, kulay ng jacket, itsura ng lalaki, mga oras, anggulo ng ilaw. Hinanda ko ang sarili kong muling bumalik sa Visayas Avenue. Hindi para hanapin ang multo, kundi para hanapin ang katotohanan. Bumalik ako sa eksaktong lugar. Dito tumawid ang bata. Dito huminto ang kotse. At dito nawala ang lahat. Sino kaya yung lalaking yun? Yung may sinabi sa bata bago tumawid. Saka, bakit ka nandun nung gabi ng aksidente? Habang nakatayo ako sa tabi ng kalsada, nakaramdam ako ng malamig na dampi ng hangin sa batok ko. Yung kilabot, bumalot ulit sa akin. Ha? Sino yun? Paglingon ko, walang tao, walang bata. Pero ramdam ko, may kasamang iba ang multo. May ibang saksi at baka may iba pang merong may sala. Pagka-uwi ko sa bahay nung gabing yun, naisip ko na hindi pa rin ako pwedeng tumigil. Kailangan kong hanapin si Carmela, ang babaeng tumakas, ang babaeng nagpatuloy ng buhay habang may batang hindi matahimik. Inisa-isa ko ang mga lumang job listing at mga social media post hanggang sa may nakita kong familiar na muka. Ibang pangalan, pero hindi ako pwedeng magkamali. Si Carmela yon. Danica V? Customer Service Supervisor. Sa BGC lang. Mapuntahan kaya? Kinabukasan, bumiyahe ako agad papuntang BGC. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, pero buo ang loob ko. Hello, good morning ma'am. How can I help you? Sino pong hinahanap nyo? Ay, hello, good morning po. I'm looking for Danica Valera po. Supervisor po siya ng customer service. Oh, I see. Si Miss Danica po. For a while lang ma'am, tatawagan ko po siya. Hindi ko inaasahan na agad siyang lalabas. Simple ang ayos niya. Maayos ang bihis. May kumpiyansa. Pero nung magkaharap na kami... Hello, good morning. I'm sorry, pero pinapatawag mo daw ako? Do I know you? I think hindi mo ako kilala. Pero ako kilala kita. Carmela Valderrama, right? Red Toyota Vios? Sa Visayas Avenue, 2 years ago? Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Saka hindi kita kilala. Mali ka ng taong pinuntahan. May dashcam footage ako. Gusto mong makita? Kitang-kita doon na ikaw ang nasa video. Ikaw ang nagmamaneho. At ikaw ang tumakbo. Ha? Wala akong sinaktan. Hindi ko naman sinasadya eh. Aksidente yun.
Oo, tama ka. Aksidente naman talaga yun. Pero tapos, anong ginawa mo? Tumakbo ka, di ba? Hinayaan mo yung bata sa kalsada. Hindi mo man lang tinulungan yung nanay. Anong klaseng tao ka? Yung bata ngayon nanghihingi ng hustisya. Kasi natakot ako eh. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala naman akong balak makapatay. Hindi ko naman sinasadya yun. Bigla siyang tumayo at lumayo sa mesa. Pero pansin ko sa kanya, hindi siya galit. Takot siya at guilty. Sa harap ko ngayon, nakita ko na ang mukha ng babaeng nasa likod ng multo. At sa mga mata niya, may takot pero walang balak humarap sa katotohanan. Umalis ako nang wala siyang sagot pero sapat na ang nakita ko. At habang umaandar ang kotse, sa rearview mirror, nando na naman siya. Ang batang basang-basa ng dugo sa ulo, tahimik lang at nakatingin. Huwag ka mag-alala, bata. Nahanap ko na siya, pero hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, bumalik ulit ako sa opisina ni Carmela. Alam kong hindi sapat ang unang pag-uusap namin. May dala akong maliit na recorder at buo na ang loob ko. Carmela, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi naman ako pumunta dito para manakot eh. Pero kailangan ko ng totoo. Alam kong hindi mo sinasadya, naiintindihan ko naman yun. Pero kailangan mong aminin ang totoo. Ano ba talagang gusto mo? Bakit mo ba ako ginugulo? Hindi mo ba nakikita na tahimik na ang buhay ko ngayon? Gusto kong marinig kung anong totoo, Carmela. Galing mismo sa'yo. Finally, aminin mo na. Okay, sige. Oo na. Ako yon. Ako ang nakabangga dun sa bata nung gabing yon. Pero ulitin ko, hindi ko naman yun sinasadya eh. Bigla siyang tumawid. Hindi ko alam, nandun yung nanay niya. Hindi naman siya tinitignan ng nanay niya. Kasalanan ko ba yun na biglang tumawid yung bata? Naiintindihan ko naman yung point mo, na bigla naman din talagang tumawid yung bata. Pero bakit umalis ka, tumakbo ka? Hindi mo man lang tinulungan yung nanay o yung batang madala sa ospital. Kasi nagpanik na ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Kaya umalis na ako. Saka natakot ako na baka makulong ako. Napatahimik ako sa sinabi niya. Kumabog ang dibdib ko. Kasi na-record ko lahat ang sinabi niya. Nagkaroon din naman ng damage yung kotse ko eh. Nagpaayos ako. Saka pinabless ko pa nga eh. Pero hindi ako matahimik. Kaya pinamigay ko na lang, pinabenta ko ng sobrang baba. Akala ko naman, kapag wala na sa akin yung kotse, mawawala na rin yung sumpa. Pero Carmela, hindi mo man lang naisip na lumapit dun sa pamilya ng bata? Hindi ko alam kung paano eh. Wala akong lakas kasi kahit naman din ako nagigilty ako. Natatakot ako, paano kung patayin nila ako? Hanggang ngayon, Joy, takot na takot pa rin ako. Sa lahat ng sinabi niya, doon ko nakita, sa likod ng pagkukunwaring malakas, siya yung taong hinahabol din ng konsensya. Pero hindi ako narito para patawarin siya. Nandito ako para dalhin sa liwanag ang tinatago niyang dilim. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Joy, pag-uwi ko, buong gabi kong pinag-isipan. Pero alam kong kailangan ko na itong gawin. Hindi para sa akin, kundi para sa batang yon na humihingi ng hustisya. At para sa katotohanan. Inedit ko ang dashcam footage. Isinama ko ang audio ng pag-amin ni Carmela. Nilagyan ko ng maikling paliwanag. At inilathala ko sa social media. Para sa batang hindi nabigyan ng hustisya. Ito ang video ng tunay na nangyari. Ito ang katotohanan sa loob ng 2 taon. Pagising ko ng umaga, libo-libo na ang views ng post ko. May nag-share, may nag-comment, may mga netizens din na kinalabutan, may nagalit at may mga nagpasalamat din. Uy, grabe, buti na lang nilabas to. Ate, saludo kami sa'yo sa ginawa mo. Grabe naman yung babaeng nakabangga. Parang walang konsensya. Maya-maya lang, nagsimula ng balikan ng media ang lumang balita. Muling lumitaw ang kaso, muling nagtanong ang publiko.
Uy, napalitaan niyo na ba? Si Ma'am Danica pala. Carmela talaga yung tunay na pangalan. Trending siya ngayon. Siya pala yung nang-hit and run ng bata 2 years ago. Ilang oras lang matapos lumabas ang post, nag-resign na rin si Carmela sa trabaho. Tahimik, walang paliwanag. Iniwan niya ang opisina. Tulad ng pag-iwan niya sa batang yon sa kalsada. Hindi ko alam kung sapat na ba yung ginawa ko. Pero ngayong lumabas na ang katotohanan, mas buo na ang loob ko. Para sa'yo to, bata. Tandaan mo ha, hindi ka na nag-iisa. Sana ngayon, mas mapayapa ka na. At sa unang pagkakataon mula na nabili ko ang sasakyan, tahimik ang gabi at wala nang iba pang mga nangyari. Matapos kong ilabas ang video, araw-araw ko nakakatanggap ng mensahe. May nag-aalok ng tulong, may gustong makialam, may galit, at meron ding mga natatakot. Pero may isang mensaheng tumigil ang mundo ko. Magandang gabi po. Ako po ang ina ng batang namatay sa Visayas Avenue. Salamat sa ginawa mo. Matagal ko nang hinahanap ang sagot. Nanigas ako nang nakita ko ang mensahe na yon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot? Lungkot? O ginhawa ba? Pero isa lang ang sigurado ako. Kailangan ko siyang makausap. Kinabukasan, nagkita kami sa isang malapit na cafe malapit sa bahay namin. Tahimik lang siya nung una. Hawak niya ang isang larawang luma ng isang batang babae na nakangiti, nakadamit ng pambahay. Kamusta po kayo? Ayos lang ho ba kayo? Oo. Wala namang choice kung hindi magpatuloy sa buhay. Siya nga pala si Jana. 7 taong gulang siya nung nangyari yung insidente. Gabi noon, pauwi na sana kami. Sinundo ko siya galing sa school. Pero dumaan lang kami sa may karinderya sa tabi ng kalsada. Panghapunan sana naming pamilya. Tapos, nagulat na lang ako, bigla siyang tumakbo sa gitna ng kalsada. Tumakbo po siya? Oo. May nakita ata siyang laruan na nahulog sa gitna ng kalye. Nagulat ako paglingon ko. Paparating na ang kotseng pula. Nasa gitna na siya. Pero huli na ang lahat. Isang iglap lang, nasagasaan na siya. Nakita ko siyang nakahandusay doon sa kalsada. At yung pulang kotse, biglang tumakbo ng palayo. Wala man lang hinto. Talagang parang wala kaming planong tulungan. Sobrang nahabag ako sa sinabi ni nanay. Kaya inabot ko sa kanya ang flash drive. Hawak niya yun na parang rebulto, na parang napaka-importante sa kanya. Parang bigat na sa wakas ay naibsan na. Salamat ha. Salamat at may taong hindi natakot tumayo para sa anak ko. Napakalaking tulong nito para sa amin. Buti na lang at may Joy na katulad mo. Gusto kong maiyak sa mga narinig ko, pero pinigilan ko. Hindi ko siya niligtas, pero kahit papaano, naibalik ko ang boses ni Jana at boses ng isang inang matagal nang nanahimik sa dilim. Pag uwi ko, tahimik sa loob ng sasakyan, pero pakiramdam ko, may katahimikang bago. Hindi na ako takot sa bata, at siguro, hindi na rin siya galit. Lumipas ang mga araw, tahimik na ang gabi, wala nang kaluskos, wala nang bata sa salamin. Ngayon, sinusundo ko na ang kapatid ko sa terminal, katulad ng dati. Pero iba na ang pakiramdam sa loob ng sasakyan. Uy ate, mukhang ayos na tong kotse mo ah. Buti hindi mo na pinapalitan. Oo naman, bakit ko naman papapalitan? Okay naman na tong kotse. Saka masaya ako dahil tahimik na yung bata. Saka sabi nga natin, di ba? Swerte tayo dito sa kotse na to. Saka mahalaga to. Marami na kaming pinagdaanan ng kotseng to. Sa bagay, kung hindi ka nakakuha nitong kotse na to, siguro baka wala pa ding hustisya ang pagkamatay ng bata. Kaya para sa'yo talaga tong sasakyan na to. Habang umaandar kami pa uwi ni Janjan, napatingin ako sa rearview mirror. Wala na si Jana. Pero sa likod ng salamin, nandun na ang katahimikan. At dun ko naramdamang
tapos na ang kwento. At kung umabot ka sa dulo ng ating video at nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, kita-kita tayo.